Personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga Taclobanon para gunitain ngayong araw ang ika-10 taong pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Si Senator Jinggoy Estrada naman naghain ng isang panukalang batas na Ligtas Pinoy Act na magsisilbing kaligtasan ng bawat pamilyang Pinoy sa panahon ng kalamidad. May balitang A to Z si Kim Salinas. Isang dekada na ngayong araw matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Ang tinaguriang pinakamapaminsalang bagyo na tumama sa bansa at kumitil ng daang-daang buhay. Personal na tumungo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tacloban upang alalahanin ang isang malaking dagok na pinagdaanan ng mga residente dito ngunit patuloy na lumaban sa buhay. 10 years have gone by and yet the memory of this tragedy remains indelible in our hearts and in our thoughts. To the survivors who continue to move forward, we salute your indomitable spirit and character. Bilang pakikisimpatya, ipinag-utos na ng Pangulo sa Department of Human Settlement and Urban Development na madaliin na ang pamamahagi ng titulo ng lupa't bahay sa mga binipisaryo nito. Kaugnay ng anibersaryo ng Bagyong Yolanda, naghain ng Senate Bill 2451 si Senator Jinggoy Estrada sa Senado na malaking tulong sa bawat Pilipino. Well, yung Ligtas Pinoy Act, that mandates every city and municipality to have their own evacuation centers. Wala kasing partikular na nakalaang mga evacuation center sa bansa na lagi namang tinatamaan ng kalamidad ang Pilipinas. Na madalas kung hindi basketball court ay eskwelahan ang nagiging evacuation area. So kailangan siguro magkaroon ng sariling evacuation center only for that sole purpose. Kapag may earthquake o bagyo, baha, o sunog, yun lang ang gagamitin, evacuation center. At pag ginamit yung eskwelahan for a long period of time, maantala naman yung mga estudyante, walang pasok. Positibo naman ang pagtanggap ng mga Pinoy sa naturang panukala, lalo na si Aling Susan na 5 dekada nang napeperwisyo ng baha sa kanilang lugar. Wala pong evacuation dito. Pagka inaabisuhan po sila, pag malaki na, umakyat na kayo sa taas, ganun. Umaabot lang naman kasi hanggang bewang ang baha sa kanilang barangay sa Pasay City, kaya karamihan ng bahay sa kanila ay nasa 3 palapag dahil sa kawalan ng evacuation area, kaya sila na rin mismo ang naglilikas sa sarili nilang bahay nang hindi lamang abutin ng baha. Oo, talaga binabaha dito pagka lalo na yung walang tigil, yung dire-diretso. Talaga umaabot hanggang dito yun. Yung walang taas, yun ang kawawa kasi wala silang mapupuntahan. Inaasahan na matatalakay na ang panukalang batas matapos ang budget deliberation sa Senado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.